David! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Wala na nga bang makakapigil sa kasalang Catherine at David? Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Habang nasa sasakyan si Catherine at Senyorita Bettina, nagwika si Senyora Bettina na simula ngayon ay magiging isa na lang ang mga Montenegro at ang mga Kabalyero, na siguradong mapapalakas na ang puwersa nila at ang negosyo nila kapag maikasal na si Catherine kay David. Hindi naman masaya si Senyorita Catherine sa lahat ng nangyayari sa kanya, dahil una sa lahat ay hindi mahal ni Catherine itong si David. Samantala, ito na nga ang araw na pinakahihintay nitong si David na maikasal kay Senyorita Catherine, dahil si Catherine nga daw ang magiging susi ng tuluyang pagyaman nitong si David. Pinapangarap nga lang ni David na maikasal kay Senyorita Catherine, subalit sa araw na ito ay matutupad na ito. Sinubukang pigilan nitong si Camille ang kasal ng kinakasamang si David. Nagawa ngang tawagin ni Camille ang pangalan nitong si David sa mismong simbahan. Agad namang lumingon itong si David, maging si Ramon ay napalingon din. Ngunit sa kasamaang palad ay pinagtabuyan lang si Camille ng mga staff ng simbahan at pinigilan sa eskandalong ginagawa nitong si Camille. Sinadyang saraduhan ng pinto itong si Camille sa kadahilanang wala nang makakahadlang sa kasalang David at Senyorita Catherine. Nag-iiyak si Camille habang binabanggit ang pangalan ni David. Nagtataka naman si Ramon kung sino ang tumawag ng David sa anak niyang si Tanggol. Ngunit pinagsawalang bahala na lang nila kung sino man ang nanggugulo at pumipigil sa kasal ni David at Senyorita Catherine, at pinagpatuloy na lang ang seremonyas. Nakaramdam ng kaba itong si David dahil muntik na siyang mabuking ni Camille sa mismong kasal nito kay Ramon at sa mga kabalyero. Sa kasamaang palad, habang masaya si David sa kasal nila ni Senyorita Catherine, ang anak naman ni David ang magsasakripisyo. Ganon din nga itong si Camille, dahil habang iyak ng iyak itong si Camille, ay bigla na nga lang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Camille, dahilan para magpanik si Camille at malaglag ito sa hagdan. Hindi inaasahan na magpagulong-gulong si Camille sa hagdan ng simbahan kung saan ikakasal itong si David. Nawalan ng malay itong si Camille matapos mahulog sa hagdan ng simbahan. Agad namang may nakakita kay Camille na mga staff ng simbahan at dinala si Camille sa pinakamalapit na ospital. Nangangamba naman itong si Senyor Facundo dahil baka sa mukha ng apo niyang si Catherine na hindi ito masaya na maikasal kay David, dahil hindi ito mahal ni Catherine at pinilit lang ito ni Senyora Bettina sa kagustuhan ni Senyora Bettina na maisalba ang negosyo nila at mapalakas palalo ang puwersa nila. Nagpatulong nga itong si Senyor Facundo sa mga tauhan niya na itakas at kunin si Catherine sa mismong araw ng kasal nito, dahil sa payo ni Tindeng kay Senyor Facundo na hayaan si Catherine na magdesisyon para sa sarili niya at huwag diktahan, lalo na
pagdating sa lalaking makakasama niya habang buhay. Dahil labis na pagsisisihan nila ito kapag nakita si Catherine na hindi masaya sa napili nilang lalaki para kay Catherine. Sa bahay ng mga dimagiba, tuluyan nang nagreyna-reynahan ang jumper na si Lena sa bahay nitong si Rigor, matapos hindi umuwi nitong si Marites sa pag-aakala nitong si Lena na umalis na at tumakas na si Marites ng tuluyan, ay siya na daw ang magiging batas sa bahay nitong si Rigor. Hindi alam nitong si Lena na pauwi na si Marites sa bahay nito dahil nakatakas na ito sa kamay ng mga tauhan ni Olga at panandalian lang ang pagiging batas ni Lena sa bahay nitong si Rigor. Samantala, patuloy naman na tinutugis ng mga kapulisan ang grupo nitong si Tanggol dahil sa sumbong ng katransaksyon nila Don Facundo dito kay Colonel Suarez. Dahil sa dami ng mga kapulisan na tumutugis kila Tanggol, ay nagdesisyon si Tanggol na makipagsabayan na sila sa mga kapulisan nang sa ganon ay magkaroon pa sila ng tsansa upang makaligtas sa mga kapulisan. Nagtitiwala si Tanggol na kaya nilang ubusin lahat ng mga kapulisan basta ay makipagsabayan sila sa mga ito. Napunta ang grupo ni Tanggol sa isang bakanteng gusali at dun nga sila nagsagupaan ng mga kapulisan. Natamaan ng bala si Madonna at tuluyang gumulong si Madonna sa hagdan, dahilan para tumalsik at tumilapon ang pinakaingat-ingatan nitong diamante na pinagkatiwala sa kanya ni Don Facundo. Dito nga ay nagkaroon ng pagkakataon si Tanggol na salisihan at traidorin itong si Madonna nang makita ni Tanggol ang diamante na nasa lapag. Hindi nga nagdalawang isip si Tanggol na kunin at itago itong diamante dahil ito na ang tamang pagkakataon para maisakatuparan niya at matupad ang pangarap ni Tanggol na maging isang mayaman sa pamamagitan ng diamanteng itatago ni Tanggol. Matapos ang matinding bakbakan sa pagitan ng tauhan ni Don Facundo at ng mga kapulisan, bumalik na sila sa hideout ng mga kabalyero. Wala nang diamanteng dala itong si Madonna, kaya naman ang hanapin ni Don Facundo ang pinagkatiwalang diamante kay Madonna ay wala na itong maipakita kay Don Facundo. Galit na galit si Don Facundo kay Madonna dahil sa kapabayaan na ginawa nito. Napakamahal pa naman ang halaga ng Star of Venus na pinagkatiwala kay Madonna nitong si Don Facundo. Hindi alam ni Badoda kung bakit bigla na lang naglaho ang Star of Venus, samantalang wala namang tao ang lumapit doon nung tumilapon ito. Samantala, bumalik sila Tanggol sa bakanting gusali kung saan iniwan ni Tanggol ang Star of Venus na magiging dahilan para yumaman silang magkakaibigan. Nagtataka si Enteng kung bakit parang hindi nag-alala si Tanggol sa pagkawala ng Star of Venus. Kaya napatanong si Enteng kung nakay Tanggol ba ito. Inamin naman ni Tanggol na siya ang nagtago ng Star of Venus at dahil doon ay magiging mayaman na sila. Labis na natuwa ang kaibigan ni Tanggol dahil sa wakas ay matutupad na ang pangarap nila na maging isang mayaman. Malalaman na kaya ni Ramon na peking Tanggol ang kasama niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.